that, let the game begin. Green light, red light. So ngayon guys, masosolve na natin ang problema nyo sa printer kapag ikaw ay naka-eco-solvent ink sa mga Epson L1300 converted printers. Blurry ay hinahalin tulad ko dun sa nagahalong kulay printer tuwing umaga. So dito, makikita nyo, dati nung hindi ko pa na-solve, ang print ng L1300 ay nagahalo tulad yan. Ayan, magenta, yellow, black. So yung magenta sa unang print may halong ibang kulay hanggang pag sa baba pulido na. Ganon din sa may akong napiprint everyday na yun ang problema ko. Pag tinignan yung malapitan, so dito yellow na yellow. Pagdating dito sa unang print tuwing umaga yan, may halo yung yellow. Ito, magenta na magenta, yellow na yellow. Pagdating dito, may halo. So, theoretically, ang eco-solvent ink ay water-based. So, oil-based siya. Kaya ngayon, masosolve na natin yan. Ang last na print ko dito sa L1300, yan, na naka-eco-solvent, ay kagabi pa po. Check natin ngayon. So, ngayon ay almost hapon na ang kinabukasan magmula nung nagprint ako kahapon. So i-check natin, bubuksan natin. Yan. So open ko lang konti yung black. Ito natin. Tapos lalagyan natin ng paper. Yan. So check natin. So hold. So yan po ay diretsong magna-nozzle print. Guys, yan guys, yan, makikita nyo po. So yung yellow nya buong buo, yan, good siya. So ang solusyon ay itong ating external purge. Ito po yung external purge na naka-timer. Ito siya, naka-timer po siya. At kinagyan nyo dito, yan, so naka-timer siya na 80 minutes. So yan po ay naka-timer ng 80 minutes na delay. So once nag-switch po yan, so yung theory ng external purge, mag-i-start tayo dun sa printer head. So ito yung printer head, copying ay nandito. Once nasa home station siya, nagdidikit yung dalawang yan. So ito yung head, so ito yung copying. So ito ay nakasil po yan para hindi matuyo yung ink po dito sa nozzles ng printer head. Ngayon yung purpose po ng external purge ay meron po ditong out, may out po dyan na tubo or na hose. Yung mga dumi dito kinukuha niya papunta doon. Then may tubo din dito, ito ay inlet. So syempre hindi dadalo yan pag walang in ng air. So yun ang tumutulong para ma-push niya yung waste dito sa cupping. So ang use po ng
ating external purge. So, ito yung external purge. Yan, papasok po yan dito. Tapos lalabas dito. Papuntang kung anong klaseng lagayan nyo, pupunta po yan doon. So once na nag-click yan dito, pag nag-on yan, kukunin niya yung ink dito kasama yung printer head, kukunin niya, tapos dadaloy siya doon, tapos papunta dito. Pero since na napakababa or napakakonti lang ng segundo para higupin niya po yun, so hindi siya tuloy-tuloy hanggang dito. Siguro first switch niya hanggang dito lang siguro, hanggang maipon hanggang lumabas na po dun sa external or sa lagayan nyo na bottle. So yung purpose po nito ay meron po siyang on, off, loop. So yung on nya sa akin ay naka 0.1 seconds. So saglit lang yon, ganun lang siya. Okay, so yung off nya, yun yung delay time, sa akin ay naka 80 minutes. So meaning yung loop nya infinite. Okay, infinite yung loop nya, so tuloy-tuloy lang yan. So meaning pagpitik nya ng 0.1, so may delay siya 80 minutes, antayin niya muna yung 80 minutes bago siya humigop ulit. 80, pitik, delay, pitik, ganun siya hanggang maipon. So meaning ito laging basa. So nagpapasalamat din ako din sa mga nagturo na sa mga group ng Facebook, yung mga master natin. So nagpapasalamat ako sa kanila. Kay Econiba, kung gusto niyo kumuha nito, na bibilin mo na lang, meron po doon. Kay Econiba, hanapin niyo lang sa Shopee. Tapos kay Raji Agi Matang, so siya din tumulong sa akin ng pinaka overview lang, pero yung pinaka circuit nito ay bali ako na po ang nag-invento. So ganun lang po yung theory niya. So maraming salamat sa mga master natin dyan. Thank you. So ayan guys, nasolve na natin yung problema na naghahalo ang kulay, especially sa mga printers ng X-Solvent inks ng Epson. Maraming salamat po.